Hello po, no? Ako po'y bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi. Nawa po lagi kayong patnubayan, kayo lagi ng ating Panginoon Diyos, ligtas po sa anuman po sa kuna, anuman pong kapahamakan, lalo na po sa anuman pong mga karamdaman, no? Binabati ko rin pala kayo, Happy New Year po, no? Nawa lagi kayong papatnubayan kayo na ikangan itong darating na taon, no? Na wala sa atin ikangang magiging mangyayaring anuman sakuna, anuman pong kapahamakan, no? At mag-iingat po kayo, no? Tungkol dyan sa mga paputok, no? Yung mga anak po ninyo, no? Bigyan po ninyo ng pagkalinga na ikangang, wag naman ikangang bagong taon, madadala sa ospital, mapuputulan ng kamay, at kung ano-ano pang mga aksidente na inyo may encounter. Wag naman po sana, no po? At wag po tayo, manalig po tayo lagi sa ating Panginoon Diyos na yung binigay sa ating panibagong buhay na kinabukasan, na nasilayan natin ang bagong taon, ay magpasalamat po tayo. Okay? Yan po ang aking ikangang pakiusap sa inyo, na lagi po tayo magpapasalamat sa Diyos. O kahit po ako'y nang boboljak dito, hindi po nangangahulugan, no? Na wala po tayong Diyos sa ating puso't isipan. Meron po tayong Diyos, no, na pinaniniwalaan. Kasi pag meron po tayong pinaniniwalaang Diyos, ay liniligtas po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya po pahintulutan na tayo ay mapahamak, magkaroon ng anumang pang kapahamakan para sa atin, no? Pero kaya lang, sa totoo lang po, hindi ko po kasi matiis, no, na yung mga nagrereklamo, yung nagpaparating ng reklamo, no? Gusto ko sana talaga naman magpahinga, na ikangang hindi ko sila maboljak. Pero dahil sa hinihingi ng pagkakataon, dahil sa nagsusumbong mismo, ang masama kasi, ang nai-involve dito, yung mga mismo mga tao na nasa laylayan, no? Okay, para maniwala po kayo sa akin, no? Ito po, no? Meron po kasi nag-email sa akin, no? Email. Ito po, kahapon may nag-email din ulit, di ba? Ibig sabihin, naniniwala na sila sa aking advokasya na ikangang magkakaroon sila ng etong tinatawag na kapanatagan pag nakakapagsumbong sila, dahil ito po ang email sa akin. Ito po yung kahapon, pakita ko po sa inyo, no? Para maniwala po kayo, yan. Ito yung kahapon, yan, ayan po. Yan po yung kahapon, no? Yan. Ito naman po yung ngayon. Ngayon po ito. O yan. O makikita nyo naman na may oras yan, ha? O, may oras. O yan. Ayan po. Ayan. Ayan na. Okay. No? Ano ba ang title ng nandyan? Nakita nyo? Jessica Concepcion Hilario, no? Thank you for watching, na. Okay? So now, nakita niyo po ba yung title dyan ng ang aking FB Live? No? Nakita niyo po ba? No? Yung FB Live ni Felix Berto. Nakita niyo po ba yung title? No? Aha. Okay. Ano po ba ang ano ninyo? Mga handa ninyo para sa bagong taon, bukas po, bispiras na ng bagong taon, no? Okay, so now, ang title po dyan, no? Ang title po dyan, mga kababayan, no? Mayor Rupi Biason, kaya pala hindi napapatanggal yung mga illegal dyan sa Alabang, meron 5-6. Meron palang 5-6 dyan sa, Alabang, Mayor Rupi Biason. Hindi ko po kayo tinitira, Mayor, bagkos pinapaalam ko lang po sa inyo, base po ito sa sumbong po ng ating mga hikahos na mga vendor, ng mga nagtitinda, yung mga dinudugasan pa sila, no? Ito po yung email sa akin. Email po ito, no? Babasahin ko, mga kababayan, kung ano yung email ng tao sa akin. Ito, Daddy Bert, kwentuhan ng mga enforcer na nakain sa karinderya ng kaibigan ko at eksaktong nandoon ako
ngayong umaga. Kanina po nangyari to, ngayong umaga. So, ibig sabihin, kanina nangyari. Ito'y kwentuhan po ito ng ng mga enforcer. Ibig sabihin, meron naman po talagang mga enforcer na matitino, no? Ngayon, ito po ang sabi nila. Eksaktong nandun po ako ngayon umaga, yung FB live mo tungkol sa mga enforcer na naka-assign sa mga vendor, yung tinatanong mo na kung sino ang merong hawak sa kanila. Sabi ng enforcer, no? Ang chief operation pangalan ay nadinig ko ay Bernard Custodio. Ito po'y galing po ito sa aking informante, ha? Galing po ito sa aking informante, ha? Okay, Bernard Custodio. At ang team leader o supervisor ay Dante Barciliano. Si Bernard Custodio daw, chief operation ng mga illegal terminal ng jeep, van, bus, vendor. Pero sabi nga ng mga enforcer na si Bernard Custodio matagal ng buwisit si Mayor Rupi Biason. Mayor, matagal na pala kayong buwisit dito. Kaya ito, pagkakataon na po ninyo, na malaman ninyo to, na meron na kayong pagkakataon na pwede na po ninyo siguro tanggalin ito. No? Okay? Diyan kasi mga hindi niya malinis ang mga illegal terminal sa buong Alabang. Kaya nga yung mga illegal vendor, pinamahala niya sa kanyang supervisor na si Dante Barciliano, na hindi din naman mapigilan ng mga enforcer niya na naka-assign sa vendor. Sabi nga ng mga nakain na enforcer, kasi daw karamihan ng mga vendor enforcer ay nagpapa 5-6. Oy, MGU nak! No, nak, kumusta na? Happy New Year, nak. Advance Happy New Year. Ha? Okay? May 5-6 daw. O, pahulugan para sa mga vendor. Pati yung supervisor nila, na si Dante Barciliano, may pahulugan na pera sa mga vendor. Hindi naman mapagsabihan ng chief operation kasi nga, laging nasa opisina lang daw pagdating sa illegal vendor. Hindi nila ganong binubulabog kasi nga daw, laging nasa opisina yung mga leader niyan. Yung jeep, bus, tricycle yan, kayang-kaya nilang hulihin. Kasi nga, wala silang mapiga sa mga vendor. At ayon po kasi sa mga jeep, yung iba ay nagbabayad ng terminal, yung tricycle, nagbabayad ng terminal, yung bus, nagbabayad ng terminal sa Star Mall. Kaya pag lumagpas sa highway, diyan nila hulihin, bus, jeep, na merong mga prangkisa naman. Sabi nga nung traffic enforcer, gigil na gigil sila sa bus at jeep na hulihin, at pero yung mga nagkalat na illegal vendor, hindi nila mahuli, sinakop na pati ang sidewalk. Niyan. Bakit daw yung mga illegal na colorum na mga van na nandyan sa gilid ng dating Star Mall, hindi mabulabog ni Bernard Custodio, na hepe ng operation? Okay? Dahil pag binanggit daw na hawak ni Tisoy na sa mga enforcer, hindi nila hinuhuli. At hindi alam ni Mayor Biason yan. At pag nalaman ni Mayor Biason yan, sigurado tatanggalin yan. Dahil tulad nung nangyari sa harap ng North Gate na bulilyaso. No? Na bulilyaso. Ayon dito lahat kasi nasita ni Mayor Biason. Yun kaya nawala sila. Bernard Custodio, nagpamihasa niyan. Kasi nga lagi din sa opisina niya yung may hawak ng illegal ban po dyan sa isang Batanggenyo. Alam namin, sabi ng traffic enforcement, matagal nang gustong tanggalin ni Mayor Biason yan, si Bernard Custodio at Dante Barciliano, dahil nga hindi nila malinis ang illegal vendor at illegal terminal ang buong Alabang. Salamat po, Daddy Bird. Now ngayon, Mayor, Mayor Rupi Biason, ayan, pinarating ko na sa inyo yung sumbong po, yung sumbong po ng mga taga-Alabang. So ngayon, meron na kayong pagkakataon, meron na kayong basihan, Mayor, kung paano nyo meron na matanggal itong mga to. Matanggal na to. Bakit? Kasi mga abusado, no? Kaya dapat po, Mayor, imbestigahan nyo po talaga ito. Iyang si Dante Barciliano at saka si Bernard Custodio. Total, sinabi sa amin, kinikwento ng mga enforcer,
na matagal na daw po kayong gusto nyong tanggalin to. At matagal na po kayong buisit dito. Happy New Year din sa'yo, Carla. No? Kaya nga, Mayor, ito na ho yung pagkakataon nyo ngayon, Mayor. Meron na nagsusumbong at ipinaparating ko na po sa inyo yung mga sumbong ng taong bayan na mga taga-Alabang. Di ba? Pang-aabuso nila, nagtatrabaho o pati yung mga vendor na ika ngang hindi alam kung saan sila kukuha nga ng puhunan, biglang bihingi ang panambutaw. Yung kagabi pong live ko, Mayor Biason, no? Yung live ko po kagabi, tungkol din po dyan sa binibigay nilang ampaw o sobre para sa mga vendor. Yan no ang ginagawa nila, Mayor. So ngayon, pinaparating po sa inyo na para naman po, eto na yung pwede nyong basihan para na ika nga po talaga matanggal na tong mga enforcer na abusado at lalong-lalo na kung totoo po ito na mga akusasyon dyan sa Alabang kay Bernard Custodio at kay Dante Barcelano, dapat na nga po ninyo talagang tanggalin. No, dapat na po talaga ninyong tanggalin. Jos Molera, Bulanos, walang kalaban si Mayor. Walang kalaban. So ngayon, Mayor, naniniwala pa rin naman ako sa inyo, no? Pero kaya nga para mapatupad ninyo yung kagustuhan ninyo, pag nanalo po kayo, total sigurado naman pong mananalo kayo, dahil wala naman kayong kalaban, so ang gagawin na lang ninyo, Mayor, meron ako yung basihan para tanggalin to mga to. Palitan na po ninyo ng mga sarili nyo mga tao. No? Pag yan napalitan, sigurado po ako, hindi ko naman sinasabing 100% na yan titino. Ang ibig ko lang sabihin, mababawasan yung hinagpis ng mga vendor, yung mga bus driver, yung mga operator ng jeep, yung mga operator ng tricycle, at pati yung mga driver. Mayor, kaya nga pinaparating namin sa inyo to, para po iyan, magkaroon na po kayo ng idea kung bakit nyo dapat tanggalin na itong mga to. Sa totoo lang, yung mga butaw na yan, Mayor, malaki yung perwisyo yan sa mga driver. Isipin nyo naman, ano gusto nyo, Mayor? Naging magnanakaw yan? Maging mag-addict yan? Maging drug pusher yan? Maging mga hold-upper yan? Maging mga snatcher yan? O mas magandang nagtatrabaho sila ng legal para sa kanilang pamilya? Huwag na ho nating gayahin, Mayor. Hindi ko sinasabing kayo, pero yung mga politiko rito, na katulad yan, wala bang iniisip kung hindi kung paano mangungurakot? Kung paano ikangang makakamkam yung pera ng taong bayan. Yan po yan. Kaya nga hindi po ako nananahimik, Mayor, dahil po para naman maging maayos, mayaman po, Mayor, ang Muntinlupa. Naniniwala po kaming mga taga Muntinlupa na mayaman ang Muntinlupa. Nababalasubas lang ng mga gagong mga politiko. Ngayon, ito na po yung pagkakataon ninyo. Ipakita nyo ngayon, pag naluklok kayo, itong July 1, dahil July 30, ang tapos, ang termino ng mga konsyal at lahat ng mga nakaluklok. Ngayon, iyan po ang aming panawagan sa inyo, Mayor. Isipin nyo, Mayor, kahit sa personal, pwede ko ipakita sa inyo na Mayor talaga nag-i-email sa akin. Email po sa akin yan, Mayor. Kaya ako, pinaparating ko po sa inyo. At naniniwala din naman yung mga tao sa inyo. Bakit? Kasi hindi naman magsusumbong sa akin na para iparating sa inyo. At naniniwala din naman po ako na nanonood kayo, pati mga staff ninyo. No? Totoo po yan, nanonood sila. So ngayon, kaya nga, dahil malakas ang loob nila, dahil alam nilang makakarating sa inyo, Mayor, itong mga gagong mga enforcer at yung mga kanilang mga operation manager dyan o anuman ang tawag ninyo dyan, yung mga leader nila dyan, na pangungurakot, pangungulimbat sa taong bayan, pangungulimbat na mga taxpayer, pangungulimbat pati sa mga vendor. Mayor, alam niyo yan, na yan inuutang lang ho ang mga puhunan yan, mga na-vendor.
Inuutang lang po ang puhunan yan. Ngayon, tapos nanakawin pa nitong mga gagong mga enforcer na mga tiwali. Ay, nako po. Ha? Magandang gabi, Daddy Bert. Mayor ang makapagpangyarihan sa lungsod ng Muntinlupa, kaya ang tawag sa kanya ama ng Muntinlupa. Di ba po? Tama ka na. So ngayon, yan ang aking ika ng panawagan sa inyo, Mayor. Alam ko, pinanonood nyo ko. Dahil kasi kung nalalaman na pinapanood nyo ko, base ho yan sa inyong mga tauhan na nandyan sa munisipyo. Base rin po yan sa mga hakbang na ginagawa ninyo. Katulad na si Dr. Bunye, di ba? Natanggal na. Isa pong request namin sa inyo, Mayor. Palitan nyo na rin yan si Erwin Alfonso. Dahil mas mayaman pa po sa inyo yan. Tanggalin nyo na rin po si Sinay Celestino ng senior citizen. Dahil salute po yan sa aming mga senior citizen, yan si Sinay Celestino. Salute po yan. Mayor, sandaan po ninyo. Ito lang mapapangako sa inyo. Pag dumating ang eleksyon ng mga senior citizen next year, pag ako'y nabigyan ng pagkakataon, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko titigilan yan. Sinay Celestino na yan para ikangang matanggal yan dyan. Dadaling ko lahat ng mga senior citizen dyan sa bayanan, magrarally kami dyan para sa pagbaba ni Sinay Celestino. Ngayon, para makita ninyo, Mayor, kung gaano ko talaga ikangang naninindigan sa mga tiwaling mga katulad nitong mga yan. Yung Erwin Alfonso, grabe, naikot na yata ang buong mundo. Ha? Mayor, yung head mo ng DRRMO, imbestigahan niyo po yan, Mayor. Ako po hindi ako titigil, Mayor. Hanggat yan po, marami po ritong hikahos sa buhay. Marami pong ikangang talagang hindi halos makakain. Ngayon, Mayor, alam ko, hindi naman ninyo lahat kakayanin yan. Hindi nyo kakayanin yan. Kung wala kayong, yung mga tinatawag na mga itong mga department head ninyo. Kaya lang, iba ho ang interest ng mga department head ninyo. At isa pa, Mayor, alam po ninyo, marami po dyan nakaluklok na nakaplantilla pero wala naman peke ang sinagmet sa Civil Service Commission. Yan po, imbestigahan ninyo yan, Mayor. Imbestigahan po niya para magkaroon kayo ng tao dyan na matino at tama talaga yung ikangang nakaluklok dyan na department head. Ha? Malakas kapit yung Celestino. Walang malakas, netwarde. Subukan lang ninyo. Ako ang pagbigyan nyo na maging presidente, bababa at bababa yan. Pabababain ko yan. Maniwala kayo sa akin. Excuse po. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam ko. Yung aking boses, talaga pong pero hindi ko po kayo matiis eh. Sa mga panawagan ninyo, hindi ko kayo matiis na hindi ko yung mapagbigyan. Kaya andito ako, kahit ako yung masama ang pakiramdam ko, kahit ikangang meron akong hindi talaga dapat makapag-live, pero andito pa rin po ako. Dahil hindi po ako nakapwesto, pero may karapatan tayo na ilahad itong makanilang mga ginagawa sa taong bayan. Iyan po, mga kababayan. Tandaan po ninyo. Kaya nga, ito pangako ko sa inyo. Pag yan, nabigyan ako ng pagkakataon na maluklok bilang isang presidente ng senior citizen, sinisiguro ko sa inyo, pabababain ko yan, si Sinay Celestino na yan. Bababayan. Maniwala kayo sa akin. Kahit saan kami makarating, yung inutil na yan, yung gago na Sinay Celestino na yan. Kaya nga, dito lahat nga, pinaparating ko na lahat kay Mayor ang lahat ng mga tarantadong mga empleyado niya. Na para naman, mapalitan niya na yung mga yan. Dahil mga abusado sa kanila kung hindi, ang gawa lang nila ay mga magpayaman. Katulad nino, yung Erwin Alfonso na yan. Mayor, ewan ko kung kailan kayo magigising. Sana naman, sa pagkakataon na pangalawang termino mo, eto sigurado naman na meron ka ng pangalawang termino. Tanggalin mo na yung Erwin Alfonso na yan. Nagpayaman lang po yan. Nagpayaman lang yan, Mayor. Tandaan ninyo. Mas palagi pa yung pinagagawang bahay kaysa sa inyo. Saan niya kinuha ang pera niya? Nanalo ba siya sa loto?
Ha? Tanong nyo, Mayor. Nakalagay ba sa salain niya yan? Bakit? Hindi ko po siya hinuhusgahan. Ha? Kung tapos man siya, alam ko, dati pong teacher yan. Magkano lang ba ang sahod ng isang teacher? Ha, Mayor, magkano? Para makapagpagawa siya ng ganong kalaking bahay. Marami pa rin unclaimed rights sa OSCA. Ipamigay pa kaya yan? O, Mayor, yan daw. Marami pa raw. Bigas dyan sa OSCA. Baka yan, mamaya, ibinebenta na ni Sinada Celestino. Baka, ha? Hindi ko sinasabing ano. Baka lang ipinamibenta na nila para maging pera. Oh, di ba? So, ngayon, akala niyo, sa inyong mga taga-alabang dyan, kayo, sige lang, magsumbong lang kayo sa akin na magsumbong. Kahit pa yung kapitan nyo dyan, wala akong pakialam kahit sino ang sasagasaan ko. Tandaan niyo yan. Wala akong pakialam kahit sino yung masasagasaan ko. Basta mali, tiwali, boboljakin natin yan. Kita nyo naman sa FB page ko, nakita nyo, di ba? Pag tiwali ka, boboljakin kita. Di ba? Yan po ang aking sa inyo nga. Good PM, Julie. No? Ha? Kaya, please lang. No? Ako'y nakikiusap sa inyo. Magsumbong lang kayo na magsumbong para malaman ng ating butihing mayor, yung igang mga ginagawa ng mga tarantado niyang mga department head. Yung walang ibang ginawa kung hindi pagsamantalahan ang taong bayan. Pagsamantalahan yung mga maayos na naghahanap buhay. Kung sino pa yung mga maayos na naghahanap buhay, sila pa ang kanilang igang pinagsasamantalahan. Mga inutil talaga kayo eh. Diba? Mga inutil kayo. Ha? Ewan ko ba, kung saan ba nang gagaling ang kapal ng mga mukha ninyo. Makapal pa kayo sa adobe. Mayor, meron daw dyan, sa gilid daw, ng dating, yung Star Mall. Meron daw dyan mga illegal ban. Mayor, meron daw dyan mga illegal ban. Ngayon, ewan ko, saan naglalagay mo? Bakit nakakatakbo yan? Samantalang maraming legal na nahihirapan kumuha ng pasahero. Mamatay po tayong lahat. Dapat gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Hindi panlalamang sa kapwa. Magising na po ang Montilipeño habang may panahon pa. Tama! Kaya nga, mga kababayan, bakit ba tayo naghihirap? Bakit ba kayo naghihirap? Ako, hindi ako sinagabang sa inyo. Wala akong problema sa akin. Yung kayong mga madalas magreklamo na ikangang minamaltrato, kayong madalas na hindi nakakakuha ng ayuda, doon ako sa inyo nag-aalala. Ako, tandaan po ninyo mga kababayan. Ako hindi ko na ho problema yung yung kakainin ko pang araw. Hindi po ako namang problema niyan. Hindi po. Kayo pong talagang mga nasa laylayan ang aking pong pinoproblema. Kaya sana naman, gumising na po kayo. Huwag na po kayong isang bumoto ng mga gagong mga politiko, yung mga inutil na yung mga tangang politiko. Natulad nino, masisingit ko na naman, etong tangang Alin Ampaya. Sobrang tanga yan. Walang kasing tanga. Nagsaboy ng katangahan dito. Pinakatangang kandidato yan. Yang Alin Ampaya na yan. Mga kababayan, tandaan po ninyo yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, para kayong kumuha ng batong pinukpok ninyo sa sarili nyong mga ulo, pag yan si Alin Ampaya, ay niluklok ninyo. Kahit po itong mga konsyal, katulad ni Camilon, yung asawa niya, Amanda, iboboto niya pa ba yan? Yan si Camilon, boboto niya pa. Nasa inyong mga kamay naman eh. Diba? Huwag nyo na. Alam nyo ba, magkakamag-anak din naman yan. Kaya nga, kung gusto nyo guminhawa tayo, palitan nyo na yung mga nakaluklok ngayon. Yan po ang aking panawagan. Wala naman akong hinihingi sa inyo eh. Diba? Sa akin wala akong mawawala. Kakain at kakain po ako. Pero kayo,
kayong ikangang mga talagang hikaho sa buhay, yung kayong mga nasa laylayan, pati nga yung mga ano ninyo eh. Di ba? Mga bahay nga ninyo, hindi nyo alam kung kailan kayo tatanggalin eh. Di ba? Kaya nga, hindi ako titigil rito na mamboljak. Hanggat merong tiwali, hanggat merong ikangang na maagrabyado, abay, pasensya na kayo. Talagang boboljakin ko kayo. Diba? Kaya nga, Mayor, pinarating na sa inyo ngayon, yung Bernard, Custodio, at yung ikangang Dante Barciliano. Tanggalin nyo na po yan. Mga mayaman na yan, palagay ko. Marami ng pera yan. Nagpapa 5-6 pa sila. Kaya nga, saan napupunta? Halos wala rin napupunta. Doon yung mga vendor sa kanilang kinikita. Inuutang na nga yung puhunan, tapos bigla pa nga bigla pang bihingihan pa sila ng butaw. Ano na ang ipakakain sa pamilya nila? Sige nga. Di ba? Ang kakapal ng mukha ng mga to. Di ba? Kaya, sana naman, Mayor, tinan mo, ako sana hindi po ako magpapahinga po sana ako, Mayor. Pero hindi ko lang po matiis itong ating mga kababayan ng mga muntil pa yun. Kasi maraming kurakot sa empleyado. Sana magising na tayo. Mayayaman na sila, di ba naman, nakakasawa na sila. O yan, mga komento, di ba? Yung iba dyan, marami nanonood sa akin. Pero hindi lang papakita, naka-hide. Bakit? Natatakot eh. Naintindihan ko kayo, wala namang problema sa akin doon. Pero hiling ko lang sa inyo, pakishare lang ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, at sa lahat ng mga FB page ninyo. Share nyo yung mga itong aking FB live. Para nalalaman. Di ba? Ewan ko kung bakit ikangang etong mga inutil, na pag nagsasamantala sa'yo, Mayor, sasabihin ko, Mayor, na pinagsasamantala na kayo. Dahil hindi sila sumusunod sa direktiba mo eh. Kaya pala hindi malinis-linis yan. Dahil meron palang 5-6 dyan. Yung si Barciliano at etong si Custodio. Diba? Kita niyo yan, Mayor? Yan ba ang gusto nyong habang panahon na sinasakmal kayo? Yung tinatraidor kayo? Yung hindi sumusunod sa talagang direktiba ninyo? Yan ba gusto nyong habang panahon na maluklok dyan? Mayor, alam kong hindi kayo, sinisisi kayo ng tao. Kayo sinisisi ng tao dahil sa mga tao na to, pero hindi naman kayong gumawa. Kaya nandito po ngayon, pinaliliwanag ko na wala naman kayong kasalanan dyan. Wala kayong kasalanan dyan. Pero sino may kasalanan? Etong mga department head na linuklok. Hindi, alam ko naman, hindi mo linuklok yan eh. Diba? Katulad nung nasita mo, yung illegal dyan. Diba? Yung illegal, Mayor. Illegal. Diyan sa Northgate. Diba nung makita mo, pinatanggal mo. Alam naman ng tao yan eh. Eto ngayon, nalaman mo na ngayon, Mayor. Nalaman mo na ngayon, Mayor. Palagay ko, dapat mong ipatawag yan pagtungtong ng Enero. Para naman sa gayon, tumaas naman, lalo yung boto mo. Tumaas na nagpapakita yan na mayroon pa rin tiwala sa iyo ang tao. Paano yan kung mababa ang turnout mo dahil galit sa iyo yung tao, Mayor? Pero hindi naman ikaw ang salarin. Diba? Hindi naman ikaw ang salarin. Kasi salarin po yung mga taong nakaluklok dyan na panahon pa ni Jimmy Presnedi. Mayor, alam naman po namin na meron kayong agreement na hindi tatanggalin yung mga tao na yan. Pero kung sinisira naman yung pagkataon mo, Mayor, tanggalin mo na yan. Diba? Mayor, tanggalin mo na yan. Huwag na ho kayo manghinayang. Total, pangalawang termin ninyo na to. Ipakita nyo na yung kamay na bakal ninyo, yung ikangang, yung direktiba ninyo na talagang pangahawakan nila na sumunod sila. Tandaan po ninyo, Mayor, marami dyan ang nangking department head na hindi naman totoo ang pinasa Civil Service Commission. Bantayan nyo yan, Mayor. Tigyan mo yan kung sino po ang totoo dyan. Mayor, alam ko kung sino yung mga yan.
Pero hahayaan ko kayo, bibigyan ko po kayo ng free will, Mayor, na kayo po ang makapag-imbestiga dyan kung sino yan, mga yan. Marami po kayong matatanggal dyan, Mayor. O, diba? Sino natanggal dyan? Yung Tess Navarro, bakit natanggal? Always remember, once you lost your credibility, you will be nobody and nobody believe you anymore. Tama ka, anak. Nanonood po yung aking anak. Ha? Nanonood po yung aking anak na sikat na gata. Isipin nyo yan, yung anak ko na yan nasa Japan. Ha? At yung isa kanina, si MJ, nasa Singapore. Yung isang anak ko pa, nasa Korea. Yung isa, halos lahat po, yung mga anak ko na yan, nasa iba-iba't bansa. Ha? Mayor Biason, binigyan na po ng legacy ang term mo bilang ama ng city. Please pa lang. Yan. Ayan, nakikiusap na sa iyo, Mayor. Di ba? Mayor, sana naman. Pakinggan nyo naman kami. Pero naniniwala naman po ako nakikinig kayo dahil kasi may tinanggal na nga kayo eh. Meron na kayong mga tinanggal. Eto pa. No? Mayor, para ho maging maayos tayo dito sa Muntinlupa, tanggalin nyo po yung mga tauhan dyan ni Jimmy Presnedi, ni Congressman Jimmy Presnedi. Yan po ang pahamak sa inyo. Kaya hindi nyo magawa yung lahat ng gusto ninyong gawin dahil sa mga tauhan ni Congressman Jimmy Presnedi. Yan po ang totoo niyan, Mayor. Oh. Hindi man kayo sa akin nagsasalita, ramdam naman po yan, Mayor. Ramdam po namin yan, Mayor. Yan po ang katotohanan yan. Kaya ngayon, totals, 2 termino na ninyo, no? Wala nang ikang makakabuwag sa inyo ngayon dyan. Pwede nyo nang tanggalin yung mga yan, Mayor. Tingnan mo, yung mga taga-Japan, nagpakita sila ng puwersa. Ganon din tayo dito sa Muntinlupa, magpakita tayo ng puwersa na ayaw na natin sa kanila. Diba? Gusto nyo pa ba iboto yung mga yan? Katulad ng alin? Eto, sabihin ko sa inyong diretso. O sino? Joe J. Alcaraz. Yung Juan Munti, iboboto nyo pa ba yan? Yung Joe J. Alcaraz, tandaan po ninyo mga kababayan, meron po yung perpetual disqualification sa COMELEC. Meron po yan. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang kapal ni Joe J. Alcaraz na siya mag-file pa ng candidacy for third nominee. Diba? Linoloko na ang taong bayan. Mayor, alam ko, labag din sa kalooban nyo. Hindi nyo man sa akin sinasabi, pero naniniwala ko, labag sa kalooban ninyo yung ginagawa nila sa taong bayan. Ngayon, Mayor, ito na po yung pagkakataon ninyo ngayon. Sa pangalawang termino ninyo, Mayor, tanggalin na mga buhaya. Yan, kita nyo. Mayor, alam po ninyo, tanggalin nyo lang yung Jimmy Presnedi. Titino na ang Muntinlupa. Hindi man ganun kadali, pero tanggalin nyo yung Jimmy Presnedi at lalong-lalo na yung kanyang pamangkin na gago at inutil at tanga. Nayaalin ng paya, huwag nyong pahintulutan yan na maluklok yan dyan. Ako nga, sumasaludo ako sa mga taga-Japan. Yung mga Pilipino doon, ang tatapang. Isa na po yan, no? Yung nanonood na anak ko, yung Kat Nagata. Andun po sila. Nagpakita sila ng puwersa. Isipin niyo yan, nasa ibang bansa yan, pero nagpapakita sila ng tapang. Tayo nasa Pilipinas, hindi tayo makapagpakita ng tapang. Nasaan kayo? Ewan ko kung bakit kayo mga natatakot. Ano ang dapat ikatakot natin? Tayo nagpapasweldo sa kanila. Sa mga tax natin ang gagaling, yung kinikita nila. Thank you for watching, Jerry Benignos. Diba? Kaya nga sinasabi, tanggalin nyo lang. Pag natanggal si Jimmy Presnedi, sigurado ako, magiging maayos na ang Muntinlupa. Na hindi man ganun kadali. Hindi ko sinasabing intimano. Pero magiging maayos ng Muntinlupa. Tanggalin nyo lang yan, Jimmy Presnedi yan. At maging yung pamangkin niyang abnormal.
Yang alin ng bayan na yan, abnormal yan. Kaya tamo, Mayor, siguro naman. Ngayon, pakikinggan nyo na kami. Di ba? Nagsumbong na yung mga tao dyan sa Alabang. Ha? Kaya pala, na hindi matanggal-tanggal ni Bernard Custodio at ni Dante Bersiliano, meron silang 5-6. Mayor. Ha? Meron silang 5-6. Kita nyo? May 5-6. Talagang ano ginagawa? Linulugbog nila lalo yung mga vendor sa pagkakautang. Lugmok na. Ngayon, Mayor, sana naman, inuulit ko, hindi po kayong binabatikos ko dito. Ipinaparating lang po namin sa inyo yung ginagawa nitong mga tarantadong mga leader mo, yung mga pinagkakatiwalaan, mga department head. Na tulad dito ni Bernard Custodio, tulad nino, itong si Bersiliano, Dante Bersiliano. Yan ba ang gusto ninyo? Na yinuyurakan ang pagkatao ninyo ng lantaran, Mayor. Inutil yan, Mayor. Inutil yan. Ngayon, kaya Mayor, please, pagpasok ng taon, total sigurado naman kayong mananalo, hindi na kayo dapat matakot, tatanggalin nyo yung mga yan. Lalong-lalo na yun, yung BDRR mo, head mo, na ano ba pang apelyido nito? Erwin dito sa Cavite yan eh. Diba? Nawala lang. Pero, yan nga, Mayor. Tanggalin mo. Mas malaki pa bahay sa inyan. Puntahan mo sa Don Juan Subdivision. Diyan sa Sukat. Kung hindi ka maniniwala sa akin. At saka, saan galing ang pera niyan? Sige nga, saan galing ang pera? Meron ka pang isa dyan. Yung political dyan. Nagpapagawa ng bahay. Pero, ngayon, titignan ko pa. Ibibidyo ko, Mayor. Bibidyo ko. Magandang subdivision. Nagpapagawa ng bahay. Gino-confirm ko pa. Pag ako'y nakapasok dyan, ilalantad ko sa inyo yan, Mayor, kung sino yan. Mayaman na rin yan, Mayor. No? Mayaman na. Kaya, Mayor, iyan, ito'y ginagawa ko, no? Para lang po ako makatulong sa inyo. Hindi po ako nagbo-balljack dito para lang magpasikat. Hindi ako nang bo-balljack dito para lang ikangang makilala ko, para ikangang makapwesto ko. Hindi po. Wala po akong ganyang intensyon, Mayor. No? Kasi, ang dapat po dyan, tinan nyo, kung bakit dito, sa mga rescue, mga tanga rito, kasi, ilan lang, sa mga rescuer, siguro, ang talagang dedikasyon sa kanilang trabaho, bilang isang rescue. Kahapon, ipinost pa nung inutil na kumakaderatong vice mayor mo. Andon, hinayaan lang. Nakita na pala niya. Nagantay pa siya. Hindi naman delikado tinignan ko Nakita ko sa video mismo. Aking evaluasyon. Philippines is crocodile country. Kita nyo, Mayor? Pilipinas daw. Buhaya. Bansang buhaya. Matatanggap ba natin yan? Mismo ang nagsasabi na kapwa natin Pilipino? Biro mo? Philippines is crocodile country. Galing po sa aking anak-anakan yan. Diba? Mayor, at yan, hindi ko natatakot yan. Hindi nyo kayang takutin yan. Hindi nyo kayang takutin yan. Philippines is crocodile country. Diba?
Maganda bang pakinggan yan? Ha, Mayor? Yung bansa natin, bansa ng mga buhaya. Pero totoo naman, dahil napakaraming magnanakaw, napakaraming mandurugas. Buti pa nga yung mga hold-upper, yung mga snatcher, ang ninanakawan, masaklap nga lang, dahil yung kapwa nila Pilipino. Ang dapat nga pagnakawan, ang hold-upin, iyang mga bahay na mga mayayaman na yan. Kayong mga magnanakaw, kayong mga hold-upper, kayong mga yan ang pasukin nyo, yung mga bahay ng mga mayayaman. Parang sa gayon, madalayan mga yan. Di ba? Yan po yan. Di ba? Kasi itong mga mayaman, mga konsentidor to sa mga, alam nila mga magnanakaw. Alam na nila magnanakaw, pero kinukonsinti lang nila. Dahil kasi, pinoproteksyonan nila yung mga negosyo nila, pinoproteksyonan nila at kung ano-ano pang mga ari-arian nila. Ganun lang yan. Pero paano naman yung mga mahihirap? Paano naman yung talagang hikaho sa buhay? Paano yung talagang mga nasa laylayan? Paano yung walang mga bahay, walang mga maayos na tirahan? Hindi na alam kung kailan sila gigibain, kailan sila palalayasin sa kanilang mga tinitirhan. Sige nga. Di ba? Ewan ko ba bakit napakarami ritong bahag ang buntot, bahag ang mga Magandang gabi sa iyo, Engineer Edgar Gami Castiglione. Konsyal, thank you for watching. Ayan, tumatakbong konsyal, baka pwede niyong pagbigyan. Di ba? Magpalit naman kayo. Kasi ginagawa ng mga konsyal dito ngayon, pirma lang ng pirma. Kaya may nagagawa ba kayo? Wala. Kasi kayo, ang binoboto nyo, sila lang na sila. Kaya ganyan ang nangyayari sa ating lungsod. Panahon na. Di ba? Sabi nga ni Mike, panahon na para magsaya. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Kaya nga, magsasaya tayo kung sila'y papalitan na ninyo. Palitan ninyo yung mga inutil na yan. Tingnan mo, pag ibinoto nyo yung alin ampayan na yan, sino? Magtatama. Pag nawala yung wala na rin yung mga negosyo nila dyan. Tandaan ninyo, pag nawala yan, si Presnedi, pag nawala, wala na rin yung mga negosyo nila na yan. Baka ang gagawin na lang nila dyan, ibebenta nila yan para hindi masilip yan. Kasi pag wala na sila sa katungkulin, lahat ng demanda aabutin nila yan. At isa pa, tandaan ninyo, mahahalukay na yung mga kaso ni Jimmy Presnedi dyan mismo sa Sandigan Bayan. Kaya lang ngayon, that's kasi nakapwesto pa yan. Kaya hindi nahalukay yung kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Subukan nyo, tanggalin nyo yung Jimmy Presnedi na yan. Iyang walang bayag na yan. Bakit sinabi kong walang bayag? Takot yan sa mga yung mga ambush interview, takot yan. Subukan ninyo. Subukan ninyo na makipagdebate, kahit sa akin lang makipagdebate. Hindi yan uubra sa akin. Hindi yan mananalo sa akin. Saan kami magdidebate? English, Tagalog? Sabihin lang niya. Kahit Tagalog. Dali yan. Takot sa English yan. Kahit sabihin mo na sabing abogado. Pero yan ang tangang abogado. Tangang abogado yan. Thank you for watching. Timoteo Ascanio III. Kaya nga, ewan ko kung saan kumukuha ng kapal ng muka itong Jimmy Presnedi na to. Tandaan niyo sinasabi ko sa inyo mga kabayan. Pag iyan nawala sa pwesto, mahalukay na yung kaso niyan sa Sandigan Bayan. Tatanda na yan sa kulungan. Ako, hindi naman ako natatakot makulong Bakit? Matanda na ako, konti na lang yung ilalagi ko sa mundo Ako natatakot dyan makulong. Iyan, mga takot yan. Wala kasing mga bayag yan, mga yan. Tandaan ninyo yan, mga kababayan. Yan, mga yan. Kaya, pag tinanggal nyo yan, yung Jimmy Presnedi na yan, wala na yan. Tandaan, lahat ng kaso niyan mahalukay na. Kasi wala na silang pantapal sa Sandigan Bayan. Saan sila kukuha ng pera? Baka lahat ng kayamanan niya, maubos na lang sa paglalagay niya sa kanyang
Tandaan po, hindi ko pinapanalangin na mamatay si Jimmy Presnedi, ha. Kasalanan sa Diyos yan. Hindi ako mananalangin na mamatay kahit sino mga politiko. Hindi ko gagawin yan. Pero yan talagang lahat po tayo ay dyan patungo sa kamatayan. Ba? Nasa bago ang mga pagbabago. Tama. Kaya nga ako, nananawagan ako sa inyo mga kababayan. Kung gusto nyo na kahit papano tumamasa kayo ng ikangang ginhawa, tanggalin nyo niyang mga inutil na yan. Bigyan ng chance ang mga bago. Yan. Kaya, mga kababayan, kaya nagdumadanas kayo ng paghihirap, kayo rin po ang merong kasalanan. Ako, sanay po ako sa hirap. Wala ho kayong dapat alalahanin sa akin. Hindi nyo ako dapat, dahil kahit papano, kakain at kakain po ako nang hindi ako nanghihingi sa gagong mga politikong na nandyan nakaluklok. Tandaan po ninyo yan. Yang mga nakaluklok dyan ngayon, ha, katulad ng mga konsihal, ha, tinan mo, iyan mga kababayan, kayo po, wag ho kayong magagalit sa akin. Real talk lang. Kayo po ang talagang merong mga kasalanan. Kasi nagluluklok tayo ng walang alam. Mga bobo at tanga. Mga inutil. Yan ho ang nagtotoo niyan. Katulad niyang pag binoto niyo yan, pag binoto niyo yung Alin Ampaya, para na rin kayong bumoto ng inyong mga katangahan. Sorry to my words. Real talk lang yan. So, okay? So, hindi ko na ako papakabaan. Ayoko talaga sanang mag-live. Pero dahil sa kahilingan ninyo at sumbong ninyo, hindi ko po matiis. Basta habang may nagsusumbong sa akin, meron tayong boboljakin. Pero ganun pa man, inuulit ko po noon. Ako po'y magpapaalam na ulit sa inyo. Bukas po ulit. No, o kaya sa susunod na araw, papagbigyan natin sila dahil bagong taon, no? Ako po'y bumabati sa inyo ulit ng magandang gabi. Nawa po lagi kayong patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po kayo sa anumang pong sakuna, anumang pong kapahamakan, lalong-lalo na po sa anumang pong mga karamdaman. God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos. At Happy New Year po, no? Sa inyong lahat, wag ho kayong ikangang, iwas kayo sa mga paputok, ha? Subukan nila kami, tapat na paglilingkod, may pagmamahal sa kapwa, may paninindigan, hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. Pag namatay diretso sa dagat-dagatang apoy, akala masala sa kamatayan. Okay, sige po, salamat po, no? Yung ibang hindi, ano na lang po ninyo, please lang, paki-share na lang po ninyo. Salamat po, Engineer Ed Argami Castiglione.